For today's video guys, i-review nga pala itong hammer bike ko. Ito ay folding bike pero converted to BMX handlebar. So way back 2021, after pandemic, nagkaroon ako ng job sa Global Village dito sa UAE. So ito yung parang amusement park ng different country. So napunta ko siya doon around like 190 dirhams. Binili ko siya. Kalawangin, magrasa. So inalagaan ko siya ng mga kalating buwan, linis dito, linis doon. Kaya ganyan ang itsura niya. Dati hindi ganyan ang itsura niya kasi masyadong magrasa, madumi, kiskis dito, kiskis doon. Ginamitan ko pa siya ng alcohol para maging maganda yung flow ng mga pintura. Ago lang pinangbabakbak ko sa mga greasy. So ito nga pala guys, nabili ko to sa online, itong handlebar na to. Tagal ko naghahanap ito bago ko i-convert. Siguro almost kalahating taon sa online, sa marketplace dito sa Dubai. So nung nakita ko siya, ang presyo niya is 40 dirhams. Tapos bumili ko ng ganito na silver naman tong ganito, silver color. Pero nasira ako na siya, nabiyak. So bumili ulit ako ng bago. So, dati ang nabili ko 20 dirhams, ngayon 35 dirhams na to, itong black. So ayan guys, dati yung folding folding din tong handlebar, pero tinanggal ko siya dahil hindi ko siya type. So pinaangas lang natin konti, tapos nilagyan natin siya ng bell. Bili ko siya sa brand po, sa Toshiba brand, from Germany daw yan. Oo nga, tayo naman, Germany nakalagay. hindi makikita sa sa camera, hindi yata. So Germany daw yan. So folding siya guys, nagbakal, hindi siya aluminum, hindi siya stainless, steel siya, folding siya. Yan guys, folding. So lahat yan stock except dito sa handlebar, dito sa stem, dyan sa pedal, at dito sa saddle upuan. Hindi na siya stock. Pati yung gulong na yan pinalitan na rin ng bago, pati inner tube. Pero itong harap na front wheel, Kenda tires, hindi ko pa siya pinapalitan. Napakatino pa niya. Pero marami na siyang biyak-biyak sa gilid. Pero nakikita ko sa kanya, matibay talaga. Sa ilang pump na ginawa ko dyan, nung matigas ang matigas, hindi siya bumibigay. Ibig sabihin, crack lang siya sa labas. Maganda yung layering ng mga threads sa loob niya. Kasi may threads yan sa loob. Tsaka wire para maging matibay ang gulong. Tapos dito naman, binago din natin yung chain. Dati, ano yan, kalawang ngayon, yung stock. Pero binago na natin dahil gusto natin maganda at malinis at safe. Siguro matagal na rin yung ano yun, since naging bike siya, yun na yung chain niya. Tapos binago natin siya nung nabili natin siya. Bumili tayo ng chain, halagang 25 dirhams. So mga nasa 350 pesos sa atin yun. Hindi ko alam kung anong brand to, pero ano lang siya, mumurahin lang siya guys. Hindi naman tayo branded na masyado sa itong bike. Galibangan lang. Drum brake pala siya guys. Ito stock pa rin siya, yung cogs, sprocket, pati itong Shimano Ekekek. Shimano yan guys, i-stock. Wala tayo binabago yan. Ayun yung brand, geekbike.com. So hammer yan guys. Marami kasing hammer na lumalabas. Iba from Japan, iba from Taiwan. Pero ito from Japan. Japan yan guys. Kasi meron siyang serial number dito na palo. Tinatawag na palo para siyang engraved. So dito siya guys. Ayan ko nakikita yun sa camera. Yata na po focus. Ayan. Sa inyo ba? Ayan, nakita
makikita nyo may palo yan, number. So yung brake pads, binago na rin natin siya. Yan, pinalitan natin yan. Dati stock lang yan, ito stock lang dito, yung lever na yan, yung pinaka brake, kung tawagin yan, brake. So brake pads, so yung lever stock pa rin siya. At itong Revo shifter niya sa likod, so stock pa rin yan. So yung ibang part dyan, katulad nitong seat post, baka lang din yan, i-repaint lang natin ng matte black, pero plan pa rin natin bumili ng matte black para ipatungan, para gumanda naman at kuminis. Ito medyo inano ko na siya, ni-repaint ko na rin siya. Sa tagal na rin, medyo pinakalawang na dahil baka lang din to. Tingnan nyo yung buka guys, maliit. Yan, baka lang din yan, nire-repaint lang natin ng matte black yan para malinis. Tsaka lagi natin mini-maintain malinis. Kasi syempre maganda pa rin yung kahit luma, kahit bulok, malinis. Ito, meron siyang wristband. Yung wristband na to, yung purpose nito is para matakpan dito. Para pag nag-ship ako ng gear, may grip siya kahit konti. Kaya nilalagyan natin ng ganito. Totally wala namang purpose to, para matakpan, tsaka pang grip na rin dito. Kasi ito sira na to guys, ito sira na, natuklap na siya, natira na siya. Tapos itong hand grip, may stock to, maliit lang na gano'n, binago na rin natin siya, squeezy na siya, para pom handle grip. Ito nga makalawang yun, hindi nakikita sa camera guys. Yan, makalawang. Ito makalawang din to, pero plan pa rin natin to i-repaint by the future. Tayo kasi guys, lang tayo, solo ride lang tayo. Dati sumasama tayo sa Tiklop Society dyan sa may Satwa. Kung sino man ang mga taga Satwa dyan, sumasama tayo dyan sa Tiklop dati. Once lang, biyahing Burj Al Arab sa Jumeirah 3. Hindi na naulit yun kasi busy tayo minsan sa ibang bagay, kaya hindi natin makuwang maging regular pero nagra-ride sila every Friday or Saturday yata ng morning. Ang meet up nila parang 3:30 in the morning, tapos patatapos yung ride nila mga alas 7. So yan lang guys yung ating review sa ating Hammer bike. Makita nyo, hindi nyo na kailangan mag-upgrade ng masyadong magarbo. Kung may pera ka, di mag-upgrade. Kung wala, di pagtiyagaan at pare-parehas naman ng niya, ang use niyan. Mapa-upgrade ka, maganda lang siya tingnan dahil light 10. Pero pagka gamit mo siya sa hard, sa street lang siya, manakaw siya o okay lang kasi murang naman. Pero kung tutusin, pag inalagaan mo kahit luma, maganda pa rin, malinis, maganda at maayos, di ba? So ganyan lang naman tayo, simpleng lang tayo, rider lang tayo, ride lang tayo sa urban. Yan, pasyal kung saan pang exercise everyday para pagpawisan man lang kahit konti, at na-enjoy natin yung ginagawa natin, na-enjoy natin yung mga ride lang na yan. Yung iba nga tumigil na yung iba nga nakita ko sa online, binenta na yung mga bike nila, pero ako hindi. Kahit na sabihin mo na luma na, katulad ng supuan na babakbak na yung bala ko siyang pa-upholstery dahil nababakbak na nga siya. Bala ko ganito pa rin texture ng leather palagay, magka-canvas lang ako kung magkano at kung gaano katagal gagawin. Kung isang araw lang, babakbakin natin yan para pa-custom ulit, para may paayos yung upholstery.
So ito mga cable na to, binago ko na rin yan, yung mga luma, medyo maganit na siya, tinapon ko na, tapos binago ko na siya ng bago. So 5 dirhams na isa niya, so 15 dirhams ang tatlo niya. Yan lang naman yun. Kaya yung mga nagra-ride dyan, keep safe, lagi mag-wear ng helmet, reflective vest, tsaka some protective gear dyan sa mga para iwas disgrasya tayo. So at least tayo laging safe. So ito yung review natin sa ating Hammer bike. So kung sino yung gustong sumubok ng Hammer, kayo na humusga. Mapa-aluminum siya o bakal lang siya, basta't masaya ka sa ride mo, enjoy lang. Yun lang yun. That's it for today, and thank you very much sa mga nagpa-follow pa rin sa ating YouTube channel at sumusuporta. So hanggang dito na lang ang ating review sa ating Hammer bike custom DMX. Thank you. Whoop!